sa 6 na bata ang nadala ng barangay sa Reception Action Center o RAC sa Maynila matapos ang rescue operation. Ayon sa kanila, simula lamang ito ng pagbabantay sa kapakanan na rin ng mga batang maagang namulat sa iligal na mga gawain. Ang nagnakaw ay isang minor de edad. Meron bang pananagutan yung minor de edad? Depende yan. Kung siya ay 15 years old and below, hindi siya pwedeng kasuhan. Pero hindi ibig sabihin nito, pababayaan na lang natin siya. So paano kung naging 15 years old and one day na siya pataas? Meron na siyang pananagutan kung ma-prove natin na meron siyang discernment. Kakasuhan yung bata, dalawa yung pwedeng mangyari sa kanya. Maaari siyang ibalik sa komunidad kasi as much as possible, ayaw nating kinukulong yung mga bata. Dahil pag kinukulong sila, ang nangyayari sa kanila, nakokontaminate sila ng mga hardened criminals. Paglabas nila, mas madami na silang alam. So ang gagawin natin, ilalagay natin sila ngayon sa isang environment na hindi na nila uulitin yon. Maaaring ito ay sa komunidad kung pwede, o kung hindi naman, ilalagay sila sa institusyon. Pag natapos yung kaso at talagang na-prove na meron silang kasalanan, isususpend yung sentence nila, ilalagay sila sa DSWD. Namang mga batang street children na pinapatrabaho sa gabi, actually ang tawag dun is exploitative child labor actually yon. Hindi sila dapat nasa kalye, hindi sila namumulot ng mga basura. Para sa mga magulang, sikapin natin na wag nating ilagay doon yung mga bata sa ganung sitwasyon. Kasi sa totoo lang, meron din silang liability. Ito naman yung tinatawag nating RA 7610, yung Special Protection on Children na naamyandahan ng tinatawag nating Child Labor Law, yung RA 9231. No, may mga nahuli kami, mga minor de edad, nagaling namin sa RAC o sa DSWD. Lumalakas ang loob ng mga minor de edad na mag-jumper dito sa highway. Dahil 2 araw lang, pinapalawas na ng DSWD. Kami, sa totoo lang, napapagod kami, nahihirapan kami. Dadali namin, huli namin, dadali namin. Pagkatapos, ilang araw lang, balik mo naman dito yung mga bata. Sa ngayon, nagkakandak tayo ng mga thrice a week o 3 beses sa loob ng isang linggo na rescue operation, doon sa mga tinatawag nating jumper boys. At ito tinitipo natin, dinadala natin dito sa Reception Action Center. Ito nga, Reception Action Center o itong tinatawag naming RAC, ito yung temporary shelter kung saan itong mga batang to, pansamantala, dito muna sila tumitigil o tumitira habang ginagawa natin ng assessment at ipinatatawag din natin yung mga magulang. At marami rin tayong mga request na nanggagaling sa ibang barangay na humihingi ng rescue operation. Alam mo, ito hindi dapat turuan. Ito dapat tulungan sa pagitan ng barangay at ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kung talagang mahal mo ang Tondo, hintayin mo ang kanyang pagbabago. Ako bilang anak ng Tondo, willing akong hintayin kung kailan siya magbabago. At kung mayroong magsasabi na wala ng pag-asa ang Tondo, sigurado ko sa'yo, hindi siya taga-Tondo. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman ang Glavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.